Mga kwento ni Felmo. Dekada 80. Naninirahan sa probinsya si Tio Andres kasamang kanyang mga magulang. Ikalima siya sa kanilang 6 na magkakapatid at siya na lamang ang natitirang binata. Naunahan pa siyang makapag-asawa ng kanyang bunsong kapatid na si Tio Lamberto. Hindi naman pihikan sa babae si Tio Andres. Ang totoo ay isa siyang matinik na babaero. Marami siyang babaeng napaiyak, lalong-lalo na noong binatilyo pa lamang siya. Minsan pa nga siyang pinaputukan ng baril ng mga magulang ng kanyang nililigawan at kamuntik na rin siyang masaksak ng itak dahil sa maling akusasyon na hindi umano ay nabuntis niyang kanyang nobya. Pero kinalaunan ay nabunyag din ang katotohanan na lumandi pala ito sa ibang lalaki at ang lalaking yun ang nakabuntis sa kanya. Medyo nagbago lang ang pananaw sa buhay ni Tio Andres at natigil ang kanyang pambababae noong makilala niya si Selena na may kalayuan ng bahay na matatagpuan sa gawing bundok. Noong mga panahong yun ay madalang ang mga sasakyan sa lugar. Kaya naman walang ibang paraan kung hindi ang maglakad. Pero dahil sa may mga alagang kabayo at baka ang kanyang mga magulang, ay gumagamit siya ng kabayong masasakyan sa tuwing bumibisita sa bahay ng kanyang nililigawan. Sa simula ay tutol ang mga magulang ni Tio Andres. Lalo pat nalaman nila na sa may gawing bundok na ninirahan ng kanyang nililigawan noon. Parati nilang tinatanong ito na sa dinami-dami ng babaeng magugustuhan, pinili pa niya ang babaeng taga-bundok. Marami na kasing usap-usapan noon na may mga naninirahan na taga-bundok na nananalanta umano ng mga hayop na buhay ng mga kabaryo nila. Buhay umano ito na nilalapan ng mga taga-ron. Kaya naisip nila na isa si Selena sa mga ganito. Pagkatapos ay ginayuman niya si Tito, diba? Pero pinabulaanan niya ni Tio Andres at sinabihan ng kanyang pamilya na huwag husgahan ang pagkatao ng babaeng nagturo sa kanya para magbago. Pinakiusapan din niya na maghintay ang kanyang magulang na maipakilala niya sa tamang panahon ng dalaga at maisama sa kanilang tahanan. Wala na namang nagawa ang kanyang mga magulang at hinayaan na lamang siyang gabi-gabing magtungo sa bahay ng nililigawan niya na yon. Napagnilayan nila na baka nga si Selena na ang babaeng makapagpatino kay Tio. At mukha namang seryoso ito. Kaya ganun na lamang ang pagtatyagang magpabalik-balik sa gawing bundok para makamtan ng matamis na oo ng dalaga. Isang hapon, umagap ng pagbisita si Tio Andres at inabutan niya na may isa pang taga-suyo si Selena. Kakatapos lamang nilang mag-usap nang dumating si Tio Andres noon. Pagkakita niya sa binata ay agad siyang ngumiti dito. Ginantian naman siya ng ngiti ng lalaki bago nagpaalam kay Selena. Kasunod noon ay kinausap niya si Tio Andres sa isang tabi. Nagpakilala ang binata bilang si Enrico na kababata ni Selena. Wala namang kaso kay Tio Andres at wala naman siyang sama ng loob. Mahaba ang pasensya niya at hindi rin siya makasarili. Nabanggit niya kay Enrico na walang masamang tinapay sa kanya at igagalang niya kung sino man ang piliin sa kanila ni Selena. Tatanggapin niya yon ng maluwag sa kanyang damdamin. Nakipagkamay pa siya kay Enrico at nagpamalas ng pagiging palakaibigan. Nagpaalam sa kanya si Enrico at tumuloy naman si Tio Andres sa loob ng bahay kung saan nakadaupang palad niya ang mga magulang ni Selena. Inabot na siya ng gabi dahil napasarap ang kwentuhan nila ni Selena noon. Pinaunlakan naman niya ang pang-aalok ng mga magulang ng dalaga na doon na siya maghapunan at pagkatapos ay saka siya nagpaalam at naglakbay pababa ng bundok. Sumakay siya sa kabayo habang may bitbit na ilawan noon. Puno ng katahimikan ng gabi kagaya ng dati.
Tahimik naman ang kabayo at wala namang naramdamang kakaiba si Tio Andres habang binabagtas ang daan. Inabot siya ng halos 1 oras bago siya nakabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala ang kanyang ina na sinalubong siya sa labas ng bahay noon. Nabatukan pa siya nito nung makitang pasipol-sipol lamang ito na binati siya bago nagmano. Inisip ni Lola na palagi na lamang dinadaan ni Tio Andres sa biro ang lahat ng bagay. Kahit alam niyang hindi naman talaga maganda magpagabi noon. Maliban kasi sa kwento mga aswang, hindi din maiwasan yung mga tinatawag na mga tulisan na pwedeng manghuli sa kanya. O baka mapagtripan lamang siya. Nerbiyosa kasi ang aming lola, kaya naman ingat na ingat siya sa kanyang mga anak. Si Tio Andres ang likas na mapagbiro at parang laging walang iniindang problema nun. Kaya naman madalas siyang mapagkakamalan ng kanyang magulang na walang pakialam. Pero ang totoo, isa din naman siyang responsable at masipag na anak. Sa kasunod na hapon ay ganado pa rin si Tio Andres na bumalik sa bahay ni Selena para umakyat ng ligaw. Nababahala na ang kanyang mga magulang kaya naman ipinagbaon na siya ng baril ng kanyang ama kung sakaling gabihin na ulit siya sa pag-uwi noon. Napapatawa naman si Tio Andres dahil masyado nang nagiging madrama ang kanyang mga magulang. Kaya naman nakatikim siya ng mura at bulyaw sa kanyang ama. Nagulat siya dahil yun ang unang pagkakataon na mapagalitan siya nito kaya napilitan na siyang dalhin ng baril na yon. Sumakay na siya sa kabayo at nagmamadaling makarating sa bahay ng nililigawan. Pagdating niya sa bahay ni Selena, kaagad na bumungad sa kanyang dalaga. Eksaktong wala ang iba pa nitong manliligaw kaya lumawak ang ngiti sa mga labi ni Tio Andres. Matagal silang nag-usap at nasorpresa pa si Tio Andres nang kausapin siya ng masinsina ni Selena at ipahayag nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabahan ng tiyuhin ko na baka hindi siya ang piliin ni Selena at tuluyan na itong lumayo sa kanya pero taliwas pala sa iniisip niya ang sinabi nito. Walang paglagyan ng kasiyahan ni Tio Andres nang mismong marinig niya ang malamyos na tinig ni Selena at nakamit na niya ang pag-ibig nito. Sa sobrang kagalakan ay kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at buong pusong hinalikan yon. Pero biglang naalintana ang mga sandaling yon nung mapukaw ang atensyon nila sa presensya ni Enrico na nakatayo sa may bukas na pinto. Nasaksihan niyang lahat ang pagpapahayag ng pag-iibigan ng dalawa. Kaya sumilay sa isip niya na pinagtaksilan siya ni Selena. Binaliwala nito ang kanyang pagmamahal at mas pinili pa nito ang lalaking hindi pa lubusang kilala ang buong pagkatao. At dahil doon ay sumulak ang galit at inis sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Enrico. Binalingan niya ng titig si Tio Andres noon. Pagkatapos noon ay pinagbantaan niya si Selena na hindi niya matatanggap ang ginawa nitong pagpili ng magiging kasintahan niya. Sinabi pa niya na hindi niya mapapatawad si Selena sa pagwasak nito sa puso niya. At kasunod noon ay walang anumang paalam na umalis si Enrico na nagpupuyos sa galit noon. Nagimbal si Selena gayon din ang kanyang mga magulang. Saglit na nagtungo sa may balkonahe si Selena, pero hindi na niya nasundan pa si Enrico. Gusto sana niyang humingi ng kapatawaran pero sa tingin niya ay hindi siya kaagad mapapatawad ni Enrico noon dahil alam niyang abot langit ang pagmamahal nito sa kanya. At hindi niya madidikta ng kanyang puso, lalo pat iba ang tinitibok nito. Hinalo naman siya ni Tio Andres at nanatili hanggang gabi para samahan si Selena at ang kanyang pamilya. Inisip ni Tio Andres na baka gawan sila ng masama ni Enrico pero pinayuhan na siya ng mga magulang ng dalaga na mapanganib na kung magbabiyahe pa siya ng kalaliman ng gabi. Kaya doon na mismo siya inalok na matulog ng mga ito pero sumagi din sa isip ni Enrico na nag-aalala din ang kanyang ina.
Alam niya magagalit ito at hindi mapapakali hanggat hindi siya nakakauwi sa kanilang bahay. Kung kaya't kahit labag man sa kalooban niya ay hindi siya nagpatumpik-tumpik at kaagad na nagpaalam kay Selena at sa mga magulang nito. Sigurado naman ng mga magulang ni Selena na walang mangyayari sa kanila dahil alam nilang hindi sila kayang gawa ng masama ni Enrico dahil malaking respeto nito sa kanilang pamilya. Hindi na nagpapigil pa si Tio Andres at nangako siya kay Selena na muling magbabalik sa kasunod na araw bago niya ito hinalikan sa mga kamay. Nang makalabas na siya sa bakuran ng bahay ni Selena, sumakay na siya sa kanyang kabayo. Katulad pa rin ng nakagawian ay dala niya ang flashlight na tanging tanglaw niya sa kadiliman. Sumapit siya sa kakahuyan at tila bumabagal ang paglalakad ng kabayo nun. Pasipol-sipol si Tio Andres habang pinagmamasdan ng daan na naiilawan ng flashlight. Makalipas ang ilang sandali, ay saglit siyang napayukod dahil may kung anong bulto ang mabilis na dumaan sa kanyang ulo. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya sa pagbabiyahe nang biglang huminto ang kabayong sinasakyan niya. Nagwala ito at mabilis na umatras. Sinigawan at inutusan ni Tio Andres na sumulong ang kabayo pero hindi ito gumagalaw na para bang takot na takot nun. Nagawa na niya itong hagupitin pero patuloy lamang ito sa pag-atras. Kasabay nun, nakarinig siya ng pag-alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama nung bata pa lang siya. Ayon dito, ang aso na umaalulong sa kalaliman ng gabi ay posibleng nakakakita ng masasamang elemento. Kagaya din ng nararamdaman ng kabayo niya. Maaaring nakakakita at nakakaramdam ito ng presensya ng masamang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Itinapat niya ang liwanag ng kanyang ilawan sa daan pero wala naman siyang makitang anumang figura doon. Hindi nagtagal. Nakaramdam siya ng kakaibang malamig na hangin sa bandang likuran niya. Kaya naisip niya na baka ang bultong dumaan sa ulo niya ay pumwesto sa kanyang likuran. Hindi pa rin siya nagpasindak sa anumang malamig na hangin na bumalot sa kanyang balat. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsipol hanggang sa makarinig siya ng mahinang pagsipol na parang may gumagaya sa ginagawa niya nun. Tumahimik siya at doon ay may narinig na naman siyang kakaibang tinig na para bang may humahangos at sumisingot sa hangin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang narinig pero bago pa siya mawalan ng ulirat, ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na lighter. Binuksan niya yon at nang lumitaw ang ninggas ng apoy, ay mabilis niyang inilapit yon sa buhok ng kabayo na naging sanhi para magwala ito at mabilis na kumaripas ng takbo. Mas pinatulin pa niya ang pagtakbo ng kabayo nun hanggang sa makalayo na sila sa bandang kakawyan. Bumaba na sila ng bundok. Napadaan sila sa burol kung saan nalalapit na sila sa mga kabayan na naglalagablab ang mga ilaw. Sumandali na namang huminto ang kabayo sa pagtakbo. Umatras na naman ito na para bang may kinatatakutan. Hindi pa pala natatapos ang kalbaryo ni Tio Andres. Alam niyang sinusundan siya ng nilalang at hindi siya nito patatahimikin hanggat hindi siya nito napapatay. Binunot niya mula sa kanyang tagiliran ng baril at makailang beses niya itong ikinasa. Itinapat niya sa itaas at pinaputok niya ang baril na yon paitaas, kung saan lumikha yun ng malakas na ingay. Pagkatapos nun, ay may lumitaw na maitim at naglalangis na nilalang sa kanyang harapan. Noong maaninag niyang mabuti ang anyo ng figura,
Nagulat siya nang makita ang nanlilisik na pamilyar na mga mata nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Parang kilala o namumukhaan niya ang nilalang na yon. Nagpupumiglas o nagwawala ang nilalang na ito. Patakbo itong palapit sa kanya. At bago pa siya atakihin ito, ay itinutok niya ang baril at paulit-ulit na pinaputukan ng nilalang. Pero mabilis naman itong kumilos at nakaiwas sa bala ng baril na yon. Hinabol ni Tio Andres ang nilalang pero nang maulinagan niyang may mga kalalakihang papalapit sa kanilang direksyon at may mga dalang sulo. Nasilayan ni Tio Andres ang kabuuan ng pangangatawan ng nilalang na yon. Isa yung aswang. Inasinta niya ang nilalang. Nadaplisan ito sa balikat. Bago pa nagkubli sa isang mataas na puno, bago ito tuluyang naglaho. Dumating ang mga kalalakihan at inabutan nilang mag-isa si Tio Andres. Ipinaliwanag ng tiyuhin ko ang buong pangyayari nun at tinulungan siya ng mga kalalakihan na makababa sa burol. Nagpasalamat naman siya sa kabutiang loob ng mga residente doon at nang makabalik siya sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang ang buwelta ng kanyang mga magulang. Walang katapusang paninermon. Napahiya pa siya sa kanyang kapatid na si Tio Manuel, nakakabisita sa kanilang bahay kasama ang pamilya nito buhat sa Manila. Nabahala si Lolo sa kaligtasan ni Tio Andres. Kaya pagkatapos niyang magsaka sa kinahapunan at makapanggamot ng pasyenteng kinulam noong kasunod na araw, ay sinamahan na niya si Tio Andres na magtungo sa bahay ni Selina. Pagkarating nila sa bahay ng dalaga, sinalubong sila ng mga magulang nito at hindi na sana papapasukin dahil sa kalagayan ni Selina noon. Pero nagpumilit si Tio Andres, kaya naman pinapasok na siya ng mga magulang ng dalaga. Ganoon na lang ang ikinagulat nilang mag-ama nang makita na namumutla si Selina habang sumusukan ng mga kung ano-anong hindi maintindihan na gumagalaw sa palanggana. Nagkaganoon na pala ang dalaga noong nakaraang gabi pagkatapos na umalis ni Tio Andres. Dinala na si Selina ng kanyang mga magulang sa albularyo at maging sa mga kilalang manggagamot. At ang tanging na isagot lamang nila, binarang ang dalaga. Binarang ng isang aswang. At hindi nila kayang magamot dahil malakas ang pagkakabarang nito. Dahil malaki ang galit sa kanya ng taong nasaktan niya. Sa punto na yon, wala nang ibang nakaaway si Selina at wala nang hinala ang mga magulang nito, kundi si Enrico ang may kagagawan nun. Siyempre, dun lang naman may atraso si Selina eh. At isa pala sa mga rason kung bakit hindi sinagot ni Selina ito. Ayaw niyang malahian ng pagiging aswang. Hindi iba sa pamilya nila Selina ang ganitong bagay na may lahing aswang at mambabarang ang angkan ni Enrico. At ayaw nga ni Selina na mahalin ng isang miyembro ng pamilya na kampo ng kadiliman. At isa pa, dati pa lang talaga, tanging pagkakaibigan lamang ang kaya niyang isukli sa binata. Dahil talagang si Tio Andres ang tinitibok ng kanyang puso at wala ng iba. Mabuti na lamang at may kaalaman sa pagkontra sa pambabarang si Lolo. Inutusan niya ang mga magulang ng dalaga na kumuha ng mga sangkap na gagamitin niya sa ritual. Agad namang rumisponde ang mga magulang ni Selina at ibinigay lahat ng kanyang mga kailangan. Sinimulan ni Lolo ang ritual sa pamamagitan ng orasyon at pagpapahid ng kakaibang langis sa katawan ng dalaga. Meron pa siyang kung anong pinainom dito na naging dahilan para patuloy itong magsuka. Dire-diretso ang pagsuka niya ng mga kung anong gumagalaw at talagang nakakadiri dahil tila may sariling buhay ang mga gumagalaw na yon na gumagapang sa malaking palanggana
kasama ang malalapot na laway ni Selena. Nakaagapay si Tio Andres kay Selena habang walang patid ang pagsuka at pagluha niya. Medyo bumagsak na rin noon ang timbang ni Selena. Humupak ang kanyang pisngi at umitim ang talukap ng mga mata. Nanghihina at namamawis na si Selena sa kinasusuka pero hindi pa rin siya tumitigil nun. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, ay sumuka ng maitim at mabahong likido si Selena bago pa ito tuluyang mawala ng malay. Sinigurado naman ni Lolo na nasa ligtas na kalagayan na si Selena at natanggal na niya ang barang sa katawan nito. Nagawa niyang ibalik ang barang sa kung sino man ang may gawa nun. Nagpalipas ng gabi ang mag-ama sa bahay ni Selena at nang sumunod na araw ay unti-unti na rin bumalik ang lakas ng dalaga. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga at pinabaunan pa ng mga espesyal na kakanin na mag-ama bago sila bumiyahe pabalik sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan na lamang ng mga residente, partikular na ng pamilya ni Selena, na ng ibang bayan na ang angkan ni Enrico. Matapos umanong dapuan ng matinding karamdaman ng binata noon. Teorya pa ng ilang nakakita dito na mukhang binarang ang binata at halos butot balat na ito at nag-aagaw buhay noon. Naawa naman si Selena sa naging kalagayan ng kanyang kababata. Pero wala naman siyang nagawa dahil alam niyang ang barang na yon ang naging mitya rin ng kanyang buhay. Ipinanalangin niya sa Panginoon na sa kabila ng malaking kasalanang nagawa sa kanya ni Enrico, hangad pa rin niya ang kaligtasan nito. Napagtanto niya na walang magandang naidudulot ang pagiging makasarili at mapaghigante sa larangan ng pag-ibig. Kaya naman hindi pinagsisihan ni Selena ang kanyang desisyon na piliin si Tio Andres bilang kanyang kasintahan. Dumating ang panahon at talagang sina Tio Andres at Selena na ang nakatadhanang magkatuluyan. Naisipan na rin nilang magpakasal nung makaipon sila ng sapat na pera. Namanhika ng pamilya ni Tio Andres at nakita naman ng kanyang mga magulang na talagang isang mapagkakatiwalaan at mabuting babae si Selena. Kaya naman madali nila itong natanggap at hindi nagtagal ay nagpakasal nga silang dalawa at nabiyayaan ng 4 na anak.